Nakaupo sa kanyang silya, inulit ni Jordan Valtermin ang huling mga salita ni Logan, kung paano ayos lang sa kanya na sumali sa paksayo ng unang prinsipe. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga armrest ng kanyang silya, na naging dahilan para madurog ito sa lakas ng kanyang hawak. Nang makita ito, nagsimulang pagpawisan ang dalawang tagapaglingkod sa kanyang silid, habang tinanong ni Valtermin si Logan kung paano raw siya naglakas loob sabihin ang ganoong bagay. Pagkatapos ay itinapon ni Valtermin ang buong mesa sa kabila ng silid at tinanong si Logan kung niloloko ba niya ito. Nagsimulang pagpawisan si Valtermin, at ang kanyang mga ugat ay naglalabasan. Malinaw na lubha siyang nagalit. Dinampot ang communication orb, lumuhod ang isa sa mga tagapaglingkod sa harap ni Valtermin, nakayuko ang ulo, nanginginig, habang hawak ang orb para ipagpatuloy ng kanyang Panginoon ang usapan. Nang makita ang kanyang reaksyon, napaisip si Logan kung ano ang nangyayari sa panig ni Valtermin. Nang makita itong labis na naguguluhan, hula ni Logan na talagang masama ang nangyayari sa paksayo nila ngayon. Nagpatuloy si Logan sa pagsasalita, sinabing hindi niya kailanman gugustuhing maging bastos sa kanyang kamahalan, lalo na pagkatapos makatanggap ng ganoong nakakatakot na regalo kamakailan, na tumutukoy sa tangkang pagpatay. Nang marinig ito, hindi nakapagsalita si Valtermin, dahil napagtanto niya na alam ni Logan na siya ang may kagagawan. Sa kabila nito, itinanggi ni Valtermin ang lahat, sinabi kay Logan na wala siyang alam tungkol sa anumang regalo. Gayunpaman, pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na hindi siya nakikipag-ugnayan upang sumali sa kanya dahil sa sarili niyang kabutihang loob. Sa halip, marahil ay may gusto pa si Logan. Direktang tinanong ni Valtermin si Logan kung ano ang kanyang layunin. Dito, sinabi ni Logan na hindi ito isang hindi makatwirang kahilingan. Sinabi niya kay Valtermin na pagkatapos nilang manalo, gusto niya ng formal na pagkilala sa mga lupaing Bifrost na nakuha ng McLean, kalahati ng teritoryo ng Marquis Kalia na katabi ng McLean, at ang Countship Thor na nawala sa ninuno. Upang sumali sa kanilang panig, kakailanganin ni Logan ng garantiya sa lahat ng tatlong ito. Tinanong ni Logan si Valtermin kung ano sa tingin niya. At tinanong ni Valtermin si Logan kung seryoso siya. Sumagot si Logan na isinasaalang-alang ang panganib na kanilang kukunin, hindi niya iniisip na labis ang mga hiling na iyon. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Valtermin, na may malaking ngiti. Sinabi niya kay Logan na ang mga hiling na ito ay hindi pa nga karapat-dapat pag-usapan. Sa kabila nito, may iba pang gustong idulog si Valtermin sa diskusyon. Sinabi niya kay Logan na kung kaya nitong sabihin ang parehong bagay sa kanya ng personal, kikilalanin niya ito. Nananatiling tahimik si Logan sa loob ng ilang segundo, at pagkatapos ay nagsalita. Sa pagkagulat ni Valtermin, tinanggap ni Logan na lumapit at makipag-usap kay Jordan Valtermin ang harapan. Pagkatapos ay ngumiti siya, at sinabi sa kanya na bibisitahin niya ito sa lalong madaling panahon. Sumunod, nasa Bifrost Castle tayo. Tila isang unit ng mga kabalyero ang nabuo upang dalhin si Logan patungo sa kampo ni Valtermin, na naghanda ng mga supply na sapat para sa 2 hanggang 3 linggo. Bago umalis, may tumawag kay Logan sa pangalan. Ito si Patrick na nag-aalala. Tinatanong si Logan kung hindi ba niya iniisip na masyadong marami ang mga hiling na iyon, sinasabing malamang ay gagamitin silang kanyan. Binalingan ni Logan ang kanyang ama, at nang may ngiti, sumagot siya na sa ngayon, maging ang kanyan ay isang bagay na lubhang kailangan ng paksayo ng pangalawang prinsipe. Bukod pa rito, sinabi ni Logan kay Patrick, na maging siya ay nagbigay ng kanyang pag-aproba matapos masaksihan ang kapangyarihan ng Liberatio, at sinabi ni Patrick na, sa katunayan, iyon ay talagang isang napakalakas na sandata. Nagpalit ang imahe kay Hinkle, na nakangiti kay Eileen. At nagpatuloy si Patrick, sinasabing maging ang mga retainers ay kinikilala na kaya nitong baligtarin ang takbo ng digmaan. Sa kabila nito, tila nasa ibang lugar ang pag-aalala ni Patrick, sinabi kay Logan na iniisip niya kung mapoprotektahan ba talaga nila ito. Bukod pa rito, tinanong ni Patrick si Logan kung talagang balak niyang gawing hari ang pangalawang prinsipe. Pagkatapos ay pinawisan si Patrick at ibinaba ang kanyang ulo, na iniisip ang Grand Noblesse, ang insidente na lubos na nagpasiklab sa digmaang sibil. Tila may napansin si Patrick noon. Habang pinapanood niya si Larry Klett na mamatay, nakangiti si Logan. Iniisip ni Patrick na alam niya ang kahulugan sa likod ng ngiting iyon,
ngunit marahil ang intervention na ito ay ang pagpapatuloy niyon. Pagkatapos ay nagsalita si Logan, at sinabi kay Patrick na ito ay mga panahong magulo. Ang kalaban ngayon ay maaaring kakampi bukas, at ang kakampi ngayon ay maaaring kalaban bukas. Sinabi ni Logan na sa pagitan ng lahat ng iyon, dapat nilang siguraduhin ang pinakamaraming pakinabang para sa kanilang bahay hanggat maaari. Nang marinig ito, muling pinawisan si Patrick at ngumiti. Pagkatapos ay naisip niya na talagang tumatanda na siya, sa lahat ng mga walang batayang pag-aalala na bumabagabag sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Logan at ang kanyang mga kabalyero, nagdarasal na tanging kaluwalhatian lamang ang naghihintay sa dulo ng landas na ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tao na buksan ang tarangkahan. Silang lahat ay dumaan sa mga tarangkahan. Nagpatuloy si Patrick sa kanyang monologo, sinabing kung anumang kadiliman ang nakaharap sa landas na iyon, sana man lang ay isang bagay ang mangyari. Tiningnan niya si Logan at nanalangin sa kanyang Diyos, na sa huli, sana man lang sa kanya, sumikat ng maliwanag ang liwanag ng Diyos sa hinaharap ng kanyang anak. Muli, isa sa mga sandaling iyon kung saan maaaring lumuha ang mga lalaki, para sa isang ama, na nagdarasal para sa tagumpay ng kanyang anak sa anumang sitwasyon. Habang sila ay umaalis, lumiwanag ang mga mata ni Logan, at isang malaking ngiti ang nagpasikat sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inutusan ni Logan na humanda na sa pagmarcha ang tropa ng McLean. Sa pader ng kambal na kastilyo ng Elon, isang lalaki ang nakatayo na may teleskopyo sa kanyang mga kamay. Tumingin ang lalaki habang may napansin siya sa di kalayuan. Sa pamamagitan ng kanyang lente, nakita niya ang isang bandila na may sagisag ng apoy. Pagkatapos ay lumingon siya at sumigaw na kumpirmado niya ang presensya ng McLean. Narinig ito, humakbang si Valtermin, sinabing talagang dumating si Logan, inilalagay ang kanyang kamay sa pader at tinitingnan ang labas. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga tropa ni Logan, sinusuri ang mga ito. Nakita niya ang mga kabalyero, na ayon kay Valtermin ay ganap na normal. Pagkatapos ay napansin niya ang pinag-uusap ang crossbow cavalry ni Logan. Sa kabuuan, sinabi ni Valtermin na tila mahigit 4,000 tropa ang dinala ni Logan. Bukod dito, nagdala din siya ng mga mage. Sa likod ni Valtermin ay si Beffrose, na nagsasabing dapat ay mga ordinaryong tao lamang ang mga ito. Sinabi ni Beffrose kay Valtermin na hindi sila magkakaroon ng oras upang makabangon mula sa pagkakadurog ng kanyang mga tropa. At pinagpapawisan, sinabi niya na si Logan ay nagpuno lamang ng bilang. Gayunpaman, tila may iba pang nagsasabi kay Beffrose na marahil ay mali siya. Isang lalaki na may monocular ang nagsabi kina Valtermin at Beffrose na ang McLean ay mukhang disiplinado, at ang kanilang kagamitan ay hindi ordinaryo. Pagkatapos ay tinanong niya si Roger Bifrost kung hindi ba niya hinahayaan ang kanyang pagkiling na takpan ang kanyang paghuhusga. Narinig ito, nagalit si Beffrose at binanggit din ang pangalan ng lalaking ito, si Lucian. Pagkatapos ay tinanong ni Beffrose si Lucian kung bakit siya labis na nagpapahalaga sa mga taong may hindi malinaw na intensyon at binibigyan sila ng labis na kredito. Dahil dito, tila hindi pinapansin ni Valtermin ang opinyon ni Beffrose, kaya nilingan lamang niya ang kanyang ulo at tinanong si Lucian kung ano ang kanyang pananaw dito. Sinabi naman ni Lucian kay Valtermin, at inis ni Beffrose, na kung seryoso si Logan, kung gayon ay magiging malaking puwersa sila. Ngunit may mas mahalaga pa kaysa dito. Sinabi niya na sa huli, nagawa nilang ipahiya ang isang count, hindi ba? Tinutukoy si Beffrose. Narinig ito, hindi makapaniwala si Beffrose sa kanyang naririnig, lalong kinakabahan sa bawat segundong lumipas. Pagkatapos ay tiningnan ni Beffrose si Lucian, sinasabi ang kanyang buong pangalan, si Lucian Talos, tinatawag siyang tamad na walang silbi, palaging humahadlang ng walang ginagawa. Naisip ni Beffrose kung hindi lang siya pamangkin ni Valtermin, matagal na sanang naging neutral ang tusong iyon. Matapos pakinggan ang lahat ng sinabi ni Lucian, sumang-ayon si Valtermin na payagan si Logan na makipagkita sa kamahalang prinsipe. Sinabi niya na tatanggapin nila sila, ngunit nagsimulang sumigaw si Beffrose sa hindi pagsang-ayon. Nang makita ito, humarap si Jordan kay Roger na may nagbabantang tingin sa kanyang mukha, at hindi nagsalita. Gayunpaman, naintindihan ni Beffrose na mas mabuting manahimik na lamang siya bago matapos sa isang hindi markadong libingan kung saan.
Pagkatapos ay inilagay ni Valtermin ang kanyang kamay sa balikat ni Beffrose. Humarap siya rito, at sinabi sa kanya na isipin ang mas malaking larawan. Gagamitin nila sila upang saktan ang paksayon ng unang prinsipe at sunggaban ang pagkakataon para sa isang pagbabago. Dapat tandaan lang iyon ni Beffrose. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Roger at yumuko. Sinabi niyang naiintindihan niya, at ngumisi si Lucian sa likuran. Pagkatapos ay humarap si Valtermin sa mga gwardya, inutusan na buksan ang mga tarangkahan ng kastilyo, upang makapasok si Logan at ang kanyang mga tropa. Ang nakita ni Logan nang pumasok sa kastilyo ay lubos niyang ikinagulat. Tila inaasahan ni Valtermin at ng isa pang lalaking may hawak na higanting martilyo kasama ang mga tropa sa likuran si Logan. Nang makita ito, tinawag ito ni Logan na isang maringal na pagtanggap. Habang nananatili sila sa gitna, isang tinig ang narinig, kinikilala ang pagdating ng McLean, at tila yumuko sina Valtermin at ang iba pa. Tila may nagdadala sa taong ito patungo kay Logan, habang sinabi niya na tinanggihan siya ni Logan ng personal siyang inalok na sumali sa kanyang paksayon. Kaya, sa tingin ba ni Logan na ngayon, siya ay malugod na tatanggapin, dahil lamang sa pagdating na may kaunting tropa. Nang makita ang lalaking ito, nagtataka sina Patrick at Logan kung sino ba ang baliw na ito. Tumingin sa ikalawang prinsipe, sinabi ni Logan na totoo, hindi niya masyadong kilala ang tungkol sa kanya. Ang sigurado niyang alam, kumpara sa malupit na unang prinsipe na sumairy sa bansa sa kanyang nakaraang buhay, ang ikalawang prinsipe ay mas mahirap ang reputasyon. Lumuhod si Logan sa harap ng prinsipe, at sinabi na kahit sa isang sulyap, malinaw na ang kanyang pagkatao. Habang ginagawa ito ni Logan, naririnig niya ang ibang tao, sumisigaw na hindi dapat payagan sina Logan at ang kanyang hukbo na sumali sa paksayon, tinatawag silang mga plastic na bastardo, at nagtataka si Logan kung alam ba nila ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, nang tingnan ang likod ng ikalawang prinsipe at ang iba pa, napagtanto ni Logan ang isang bagay. Ang pamumuno ay hindi bobo tulad ng mga sundalo, upang hindi man lamang makaramdam ng kahihiyan sa mga salitang tinatawag sa kanila ng mga sundalo. Pagkatapos ng formalidad na ito, tiningnan ng ikalawang prinsipe si Valtermin, pinapaunawa sa kanya na oras na niya upang umaksyon. Naintindihan ni Valtermin, at sinabi niyang siya ang magsasalita, at sinabi ng ikalawang prinsipe na siya ay aalis na, dahil pagod na siya. Pagkatapos ay lumapit si Valtermin, kinakausap si Patrick. Nakipagkamay siya kay Patrick, tinatanggap siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Patrick na mas magalang ito kaysa kay Logan, ngunit ipinagtanggol ni Patrick si Logan, sinabing magalang din ang kanyang anak. Nagtanong si Valtermin kung gayon nga ba. Pagkatapos ay nilingan niya si Logan, nakita itong kasama si Roger Bifrost, at sinabi niyang hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan. Sa katotohanan, tila lumapit si Logan upang batiin si Roger, sinabing matagal na rin. Ngumiti siya at tinanong si Bifrost kung maayos ba ito. Nang makita ito, halatang inis si Bifrost, ngunit pinigilan ang anumang salita, tinapik niya ang kamay ni Logan, at sinabing katawa-tawa ito. Inalis ni Logan ang kanyang kamay, at tinanong si Bifrost kung hindi ba ito magandang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Bifrost na ang pagsasama-sama sa timog na palagi niyang gustong mangyari ay sa wakas ay magaganap na, lalo itong ikinainis. Sumimangot si Bifrost na may namamagang ugat sa lahat ng dako. Nagsimulang manginig si Roger sa galit, tinatanong si Logan kung talagang may lakas siya ng loob na kausapin siya ngayon, at naisip ni Logan na gusto niya lang itong tuksuhin ng kaunti, ngunit hindi matumbasan ang kanyang reaksyon. Tumingin kay Bifrost, naisip ni Logan na kung itulak pa niya ito ng kaunti, baka atakihin siya ng count. Kung mangyari iyon, naisip ni Logan na maaari niya itong patayin bilang pagtatanggol sa sarili. Hindi ito mangyayari, gayunpaman, dahil lumitaw ang Moon Knight, at hiniling kay Bifrost na pigilan ang sarili, tinatawag siyang kamahalan. Pagkatapos ay ininsulto niya si Logan, sinasabing kung masyado kang lumapit sa dumi, magiging mabaho ka lang. Ngunit patuloy lamang nang ngumiti si Logan, iniisip na lahat ito ay sayang lang. Sinunod ni Roger ang payo ng kanyang knight, at hinayaan na lamang ang bagay na ito, ngunit sa parehong oras. Sinabi kay Logan na palagi niya itong babantayin. Pagkatapos ay umalis siya, tumalikod kay Logan. Sa wakas, ang kastilyo ng Elon, kasama ang kalapit nitong kastilyo ng Alan,
ay ang kambal na kastilyo na dating pag-aari ng Duke ng Valtermin. Ang kanilang mga pangalan ay nagmula sa libu-libong taon na ang nakakaraan, pinangalanan matapos ang 2 buwan na nawala sa mitolohiya. Noong panahong iyon, ang mga Orc Horde ay nagtatag ng kanilang sarili sa mga kapatagan sa timog, at ang mga kastilyong ito ay mga kuta upang protektahan ang mga lupain ng tao. Sa kasamaang palad, gayunpaman, sa pagkawala ng kagandahan ng kanilang pamana ng ninuno, ang kambal na kastilyo ay naging mga pook ng digmaan para sa isang kakilakilabot na digmaang sibil. Sa War Room, tila naghahanda ng pag-atake si Valtermin at ang lahat. Naisip ni Logan na ang digmaang ito ay hindi para sa lupain, kundi para sa trono, kaya anuman ang mangyari, kung talunin nila ang kalabang prinsipe, matatapos ang lahat. Gayunpaman, naisip ni Logan, wala sa mga tagapagmana ng trono ang uri na isasakripisyo ang sarili upang wakasan ang digmaan. Kung hahayaan, tulad sa nakaraan ni Logan, dudurugin ng digmaang sibil ang bansa sa mga ugat nito. Walang saysay ang mga pagpupulong sa diskarte na ito. Kaya, naisip ni Logan na ang tanging dapat nilang gawin ay patayin ang mga dapat mamatay, at wakasan ang digmaan. Habang gustong sabihin ni Logan kung ano ang susunod na mangyayari, biglang pinutol ni Jordan Valtermin ang kanyang pag-iisip at sinabi kung ano ang magiging kanilang diskarte. Tila gusto ni Valtermin na atakihin ng mga puwersa ng McLean ang kalaban mula sa likuran, isang desisyon na hindi gusto ni Logan. Nilingan ni Logan si Valtermin na hindi makapaniwala. Maaari itong walang saysay, gayunpaman, dahil sa kanilang mga hitsura, malinaw na ang lahat ay tutol din sa kanya. Ngunit nakita ni Logan ang isang kakaibang bagay. Isang sundalo ang nakatitig sa kanya na may kakaibang hindi mabasa na mukha. Naisip ni Logan na maaaring galit, o, sa halip, pag-uusyoso. Ito ay, syempre, si Lucian. Nang makita ang taong ito, nagtataka si Logan kung ano ang nangyari sa kanya sa nakaraang buhay niya. Habang iniisip ito ni Logan, napansin ni Valtermin na hindi tumugon si Logan, at tinanong siya kung tumatanggi siyang sumunod sa kanyang plano. Tinanong ni Valtermin si Logan kung dapat niyang ipatawag ang kanyang ama, si Patrick McLean, na nagbigay sa kanya ng buong awtoridad sa bagay na ito, at sinabi ni Logan na hindi ito kailangan. Inulit ni Logan ang sinabi ni Valtermin, na parang tanong kung gusto niya na si Logan at ang kanyang mga tauhan ang sumalakay sa likuran, at sinabi ni Valtermin na tama siya. Sinabi ni Valtermin kay Logan na alam na ng kalaban at ng kanilang panig ang mga piling tao ng bawat isa, kaya ang tanging variable na natitira ay ang bahay ng McLean. Sa makatuwid, ang panig ni Logan ang dapat lumikha ng opening, ngunit tila may ibang iniisip si Logan. Ito ay ang katotohanan na ipinapadala ni Valtermin ang McLean sa kapahamakan sa utos na ito. Paano inaasahan ni Valtermin na makapag-flank sa isang larangan ng digmaan na may mahigit 50,000 tropa kung mayroon lang siyang 5,000 tropa? Naiisip ni Logan na ngingiti ng malapad si Beffrose pagkarinig nito, na nangyayari na nga. Nagbukas ng bibig si Logan tungkol sa panukalan ni Valtermin, at naghahanda siyang sumagot dito. Tila, sa malaking pagtataka ni Valtermin at sa iba, susundin ito ni Logan. Walang sinuman sa silid ang makapaniwala dito. Si Lucian lang ang tila umaasa dito. Tinanong ni Logan kung maaari siyang magplano ng operasyon ng mag-isa. At naghanda si Valtermin na sumuntok. Sinabi kay Logan na binibigyan niya ito ng pahintulot na magplano ng operasyon. Nakaupo sa war table kasama si Beffrose sa tabi niya, nag-iisip si Valtermin. Kung tumanggi ang mga McLean, plano niyang hatiin ang kanilang mga puwersa at tanggalin ang kanilang pamumuno, at legal na kunin ang mga kilalang crossbowman. Kung tumanggi pa rin sila doon, ipapauna niya sila sa mga frontline. Dahil dito, iniisip ni Valtermin na malinaw na may panlilinlang si Logan. Tinanong niya si Beffrose kung ano sa tingin niya iyon. Hindi alam ni Beffrose ang isasagot, ngunit naiisip niya na ito ang mga taong patuloy na sumasalungat sa mga inaasahan at kinuha pa ang kanyang lupain, kaya hindi ka maaaring mag-akala ng anuman pagdating sa kanila. Dahil sa kakulangan ng tugon na ito, si Valtermin, habang naghahandang uminom mula sa isang baso, ay nagsabi na hindi na kailangan. Sabi niya, kung may tumanggap ng isang suicide mission ng walang pagtutol o pag-aalinlangan, kung hindi siya tanga, tiyak na may iba pa. Si Lucian, na siya ring naglagay ng baso sa harap ni Valtermin, ay nagsabi na ito ay kumpiyansa.
Tiningnan ni Valtermin ang baso at sinabi na kahit ang kanyang mga kabalyero ay mahihirapan, ngunit sinabi ni Logan na kaya niya. Sinabi ni Lucian na kung si Jordan ang mangguna sa pag-atake, lalaban din ang kalaban ng buong lakas. Pagkatapos ay tinanong kung gagawin din nila ang pareho laban sa McLean, at nag-isip si Valtermin. Pagkatapos ay sinabi ni Lucian na kung hindi tanga si Logan, magdadala siya ng resulta. Kung tanga siya, mamamatay lang siya sa pakikipaglaban sa kalaban. Sa anumang paraan, wala sa kanilang mawawala. Sa ibang lugar, tila may nakarinig na sumali si Logan at ang kanyang pamilya sa paksayo ng ikalawang prinsipe. Ito si Duque Juan Douglas, ng paksayo ng unang prinsipe, na nagtatanong sa sarili kung baliw ang mga McLean, o kung si Jordan lang ang nawala ng bait. Isang lalaki na may puting buhok at balbas ang nagsabi na hindi iyon mahalaga. Sa anumang paraan, para sa kanya, para lang silang patay na naglalakad. Tumawa si Juan, at tinanong ang lalaki kung hindi ba medyo malamig ang sinabi niya, tinawag siyang Kairos. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay si Lord Kairos. At para sa ating kumpirmasyon, tinanong pa ni Juan kung hindi ba minsan ay pinagkasundo ang anak niya at si Logan. Pagkarinig nito, nagbago ang mukha ni Kairos, at sinabi na ito ay isang ugnayan na natapos na matagal na.